So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po akong chika sa inyo. Oh, matindi to, no? Ito out of nowhere na information, bigla na lang sumulpot. Actually mga kababayan, no, ngayon pala, no, nasa kaya po tayo ngayon. So nagsimba tayo, tapos alam niyo naman, di ba, deboto tayo ng Nazareno. Tapos yan, nag-food trip po tayo. Yan. Kahit bawal, kumain tayo, di ba? Pero by the way, balik tayo sa chika. So ngayon kasi, no, kakasimba ko pa naman, Diyos ko, chismoso ko. De, pero by the way, hindi naman to chismis kasi may kumontak po sa akin. Oo. So naalala nyo, di ba, na na-content po natin yung kakulangan nga po ni Ted Horbosa bilang DOH Secretary. Okay. So ngayon, no, ngayong araw pala, nakasalang pala sa Senate yung DOH. Actually, hindi ko pa napapanood pero sabi sa akin, medyo marami talagang kakulangan sa DOH po ngayon. Mamaya panonoorin ko. Pero ang point natin dito mga kababayan, no, may nag-message po sa akin. Tapos, ano siya? Anong number kayo? Ayoko kasi banggitin yung pangalan, tsaka kung saan siya, pero ano siya? Andyan lang siya sa tabi-tabi ni Herbosa. So sabi sa akin, Takeru, napanood ko yung content mo, sabi niya sa akin. So tungkol kay Herbosa. So meron siyang binabanggit na itong si Herbosa daw po, may kabit na, tawag nito, na beauty queen. Di umano Hindi natin to kino-confirm, ito base lang ito dito sa nagbigay sa atin information. So ngayon, syempre, ako naman, di naman tayo naniniwala kagad sa mga ganyan-ganyang klaseng mga chismis kasi baka naninira lang yan. Diba? Pero ang point natin dito, bakit maglalakas ng loob yung tao na to, nakakausapin ako at sasabihin lang pala yung mga bagay na yan. So, syempre alam naman po natin, no, na immoral po yan, yung may kabit ka, immoral po yan. Diba? So ngayon, and by the way, sabi rin sa akin nitong kumausap sa akin, no, meron din daw po siyang kinausap na ibang mga vlogger regarding nga rin po dito at malamang lalabas na nga po ito, di ba? So, syempre ako, nagtanong-tanong ako sa kanya, sabi ko, ano ba yung sabi mo sa content ko, tama ba yung observation natin about kay Herbosa na may kakulangan talaga yung sa pamumuno, sa leadership mo sa DOH at wala pong overwhelming na programa ang DOH para po sa kalusugan ng mga tao. So, sabi niya nga na natumbok ko daw na paramihan talaga ng mga sinabi ko, tama naman daw. Pero yung hindi ko lang daw talaga alam sa ngayon, yung tungkol sa kabit. Actually, nagpasa pa siya sa akin ng picture. Ayoko muna ilabas kasi baka naman kasi hindi totoo. So, ano bang gusto kong sabihin dito? So, ang tanong ngayon natin dito, ngayon, may nagsisirculate ngayon na usap-usapan na merong kabit nga itong si Ted Herbosa ng DOH. So, ano ba to? Totoo ba to? Di ba totoo ba to, Ted Herbosa? Ako nagtatanong lang po tayo. Kasi minsan po kasi talaga, no, yung mga kabit-kabit po na yan, ayun po talaga minsan ang nagpapasira sa trabaho ng isang namumuno sa isang ahensya. So, di ba alam naman po natin na marami pong issues si Ted Herbosa Unang-una yung pa-travel niya, di ba? Tapos yung kakulangan nga po sa leadership ng DOH at walang overwhelming na project. Underperforming po ang DOH po ngayon. O, di ba? And by the way, no, itong si Herbosa rin pala ay parte rin pala ng nakasuhan about sa what you call this? Nakasuhan din pala ito si Herbosa kasama si Secretary Ona. No, i-search niyo yan. Nakasuhan yan. Si Secretary Ona kasama niya di umano sa pangungurakot sa cancer fund. Oo. And by the way, ang pinakatanong nga po natin dito, no, alam naman po natin na kurakot po yung dating pamumuno ng DOH nga po kay Digong, yung kay Duque, di ba? So, ang tanong natin dito, bakit hindi makita or walang binibigay na ebidensya itong si Ted Herbosa para po madiin itong sila Christopher Lau at saka itong si Duque regarding nga po dito sa Parmali. So, ang daming question natin dito mga kababayan. At ngayon, madadagdagan pa ito na kung ito bang si Ted Herbosa, totoo bang may kabit? Actually, meron siyang picture na pinakita sa akin. Ano ba, blurred ba natin? Baka mamaya kasi malibel tayo dito. Hindi, pero tayo naman, wala naman tayo pinaparatangan Kasi iba kasi yung paratang, di ba? Kapag paratang, yung parang kay Maharlika.
Yung para sa kanya, totoo na. Pero tayo po, nagtatanong po tayo. Totoo ba na meron bang beauty queen na sinusustentuhan? Kasi nga, kabit nga, di ba? Na sinusustentuhan itong si Ted Herbosa. Oo. So, ano ba? Kaya pala mahilig sa, sa beauty pageant, ang DOH. Kasi nga po, isipin mo DOH ka. Tapos ang hilig mong magpa-pageant. So, anong connection ng pageant sa kalusugan? Well, gets ko naman yung point. No, na promotion ito, pero so, merong mas magandang mga paraan para po i-promote ng kalusugan. No, parang ginagawa dati ni Juan Clavier, di ba? Naalala nyo yon, di ba? So, and by the way, isa pa nga pong reklamo natin dito kay Ted Herbosa. Di ba? Bakit parang mas mas gamit na gamit po ni Bongo yung kalusugan? Senador lang naman si Bongo. Si Ted Herbosa, DOH Secretary. Then, nakuha niyo yung point. Ito gusto kong sabihin dati pa no? Si Bongo, no? Kaya po nag-number 1 po yan bilang senador nung nakarang eleksyon. Kasi nga po, gamit na gamit niya po sa kanyang propaganda ang kalusugan. Well, yung Malasakit Center nga po ni Bongo, ano yan hindi naman sa kanya nanggaling po yan. Rebranding lang po yan ng social worker, SWA ata tawag doon dati. So ngayon, at yung pera naman po, hindi naman galing kay Bongo. Di ba yung ginagamit po ng Malasakit program or Malasakit Center na binibigay po sa mga pasyente, hindi po galing kay Bongo yan. Galing po yan sa PCSO, galing po yan sa DSWD, galing po yan sa LGU. So ang ginawa lang po ng Malasakit Center, 'di ba? Isa lang. 'Di ba? So ayun lang po yung naging trabaho ng Malasakit Center. So ang point ko dito, gamit na gamit po ni Bongo ang kalusugan. Kaya nga ang taas ng rating, 'di ba? Pero bakit itong si Ted Herbosa hindi niya magamit po ang kalusugan? Samantala siya po yung DOH secretary. 'Di ba? Tingnan niyo Actually, marami naman pong for example, ito. No? Yung pinaka-basic lang kasi ito kasi connected sa akin to yung PhilHealth, 'di ba? Yung PhilHealth mga kababayan, libre na po yung dialysis. 'Di ba? Ako niyan talagang alam ko po 'yan kasi nga po kidney patient po ako. Meron po akong CKD stage 5. So alam ko po talaga na yung dialysis libre na po ngayon, 'di ba? So bakit hindi ito napopromote ni Herbosa? Marami pang tao hindi nakakaalam na about sa PhilHealth na libre ng dialysis. 'Di ba? Ayun medyo medyo maganda sana ang idea 'yon na i-promote sana, pero by the way, bukod nga po dito, ang problema nga PhilHealth 'yon. 'Di ba? PhilHealth naman yun, hindi naman DOH yun pero parte pa po na kalusugan yun. Pero yun nga po gusto kong sabihin dito. Okay, so sa akin lang po sana, yung kung sino man yung nag-message sa akin na sabi niya nga sa akin, siya daw po sa loob ng DOH daw sabi niya sa akin natatrabaho ako sa DOH, alam ko ang kalokohan ni Ted Herbosa. So, ang dami niya sinabi sa akin pero hindi ko naman masyado pinansin. Pero dun lang po talaga ako natuon ng pansin ko doon nga po sa sinasabi niyang may kabit daw po si Ted Herbosa. Siyempre babae, alam mang bakla, hindi man bakla yun. Tingin ko naman hindi, no? So may kabit daw po si Ted Herbosa, pero siyempre kapag may kabit ka, di ba? Doon na po papasok yung korupsyon. No? Siyempre, dalawa asawa mo, dalawa sinusustentuhan mo, di ba kailangan mo ng pera? So ngayon, tinatanong po ngayon natin dito sa Ted Herbosa, totoo ba na may kabit ka? Base dito sa nagtatanong po sa atin na concerned citizen from, sabi nga, sa loob nga na DOH. Di ba? So yan. So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito, no? So, napagawa ko ng content kahit po na, ngayon, no? Kahit kami po, andito po ngayon, nasa galaan kami ngayon. Kasi nga po, habang nasa galaan nga kami, nakipag-contact sa akin. So, inistorbo mo pa yung ginagawa namin dito. So yun na po. So, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.